Masungit din ang naging panahon sa ilang lalawigan itong nakaraang Sabado at Linggo sa General Santos City. Ilang residente ang nawala ng tirahan bunsod ng pag-apaw ng ilog doon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Halos lamunin na ng ilog ang hilera ng mga bahay sa tabi ng Silway River sa General Santos City kahapon. 19 na bahay ang nasira sa pagtaas ng tubig, bunsod ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan sa kabundukan ng South Cotabato mula pa noong Sabado. 5 sa mga bahay ang tuluyang tinangay. Aabot sa mahigit 100 residente ang nagsilikas. Sa Lawag, Ilocos Norte, patuloy na inoobserbahan sa ospital ang 2 taong gulang na batang naisalba mula sa umapaw na ilog sa Barangay La Paz. Bagamat walang tinamong sugat, namumuti na ang balat ng bata at naninigas sa mga daliri ng maisugod sa ospital. Wala raw kamalay-malay ang ama ng bata na nakarating sa may ilog ang anak. Mataas pa naman ang level ng tubig dahil sa pag-ulan kagabi. Hindi ko po talaga nakita kasi po malayo po ako dun sa panangyarihan. Sir, tinawag lang ako ng bayaw ko na nalunod raw yung anak ko. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa Calamba, pati ilang fish cage sa Los Baños sa Laguna ay tinamaan din ng fish kill. Sa kabila nito, tiniyak ng mga otoridad na sapat daw ang supply ng isda sa Metro Manila. Nakatutok si Dante Ferrerio. Isa si Joel sa may-ari ng fish cage na dumadaing sa nangyayaring fish kill. Kahapon lang kasi, may 100 kilo ang namatay na tilapia sa kanyang fish cage. Pero ngayong araw, halos dumoble na raw ito. Hingi siya ako ng tulong kung mayroon pang ano man ng similya pamalit sa LDA kahit sa gobyerno. Basta mabigyan lang kami ng kunting makarecover man lang yung similya. Yan lang hinihingi ko para makarecover kami. Sa dami kasi namamatay, biro mo yan oh. Araw-araw yan oh, halos 100, 200 kilo ang nawawala sa araw-araw. Halos niya kasi ano yan 2 linggo na yan eh. Nitong nakaraang linggo unang naitala ang fish kill sa Barangay Sukol at Masile sa Calamba, Laguna. Umabot na ito ngayon sa Barangay Tadlac sa Los Baños. Unang linggo pa lang ng Mayo, nag-abiso na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa fish cage owners na mag-emergency harvest na para makaiwas sa pagkalugi. Pero ang problema, maliliit pa daw kasi ang alaga nilang isda. Nung nakaraang taon, hindi masyadong walang namatay nun eh. Hindi masyadong namatay nun eh. Ngayon, yun. Dami ngayong namamatay. Sa pamilihang bayan naman ng Los Baños, mga tilapiyang kulay itim na galing Batangas ang karaniwang ibinebenta ngayon. Wala raw kasing gustong bumili ng mga tilapiyang kulay puti galing sa fish pens ng Laguna dahil sa fish kill. Pero may mga mamimili na ayaw ding magbaka sakali. Kahit anong klase ng tilapia ayaw bilhin dahil takot daw magkasakit. Ang ibang tindera tuloy, di muna nagtitinda ng tilapia. Nagmahal rin daw kasi ang puhunan ng tilapiyang Batangas. Mula sa dating 90 pesos, nakukuha na raw nila ito ngayon ng 100 pesos at naibebenta sa presyong 110 pesos. Mga yan, galunggong, dalagang bukid, tawag nito, bisugo. Hindi na kami nabili ng ano kasi may piskin nga daw. Ngayon pong may may issue na yung panggaganyan sa dagat na may namamatay. Tumumal po. Pero nung mabili sila. Ayon naman sa BIFAR, maliit pa ang bilang ng mga namamatay na tilapia sa Laguna Lake para maapektuhan ang supply ng isda sa Metro Manila. Gayunman, bilang bahagi raw ng kanilang contingency measures, inabisuhan nila ang mga nagluluwas ng tilapia mula sa Region 2 at 3 na bilisan ang pagpapadala ng supply. Mula rito sa Los Baños, Laguna, Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado sa Ninoy Aquino International Airport ng isang Indonesian. Nakuhanan siya sa kanyang bagay ng hinihinalang shabu. Ang halaga, tinatayang 17 milyong piso. Si Jay Sabalde, naka-Alerto 24. Hindi nakalusot sa mga bihasang mata ng mga operatiba ng NAIA Interdiction Task Group ang bag na ito na sa unang tingin ay ordinaryo lang. Dahil sa kapansin-pansing pagbabago sa itsura ng bag ni Francesca Jovian, Indonesian tourist na may 57 taong gulang, agad itong binusisi ng mga investigador sa NAIA Terminal 3. Nakita ron, medyo yata hindi ordinary itong luggage na ito, may mga alterations. So, further, nang buksan, nakita yung item. Bukod sa damit at make-up, may partisyong kahoy daw ang loob ng bag at kapansin-pansin ang punit nito. Dito na-discover ng mga investigador ang 6 na plastic bag ng hinihinalang shabu na may timbang na mahigit pa sa 3.7 kilos at may street value na mahigit kumulang 17 milyon pesos.
Agad na inaresto si Jovian. Galing lang pala siya sa Hong Kong at kakalapag lang niya sa NAIA. At batay sa passport niya, 5 ulit na siyang nagpabalik-balik sa Pilipinas. Todo tanggi si Jovian na may kinalaman siya sa nadiskobring shabu sa kanyang bagahe. This yesterday broken this, that's why I put the, right? I asked people in China to mend it so that I can close it. But because I give it to other people, it's happened like this. I was so surprised. Sa pinaigting na laban sa droga ng PIDEA, 10 drug couriers na ang nahuli sa airport na nagresulta na rin sa pagkahuli ng 5 pa nilang kakuntsaba. Definitely, nawawarningan sila ngayon na dito sa atin, di basta-basta sila pwede magpasok. Jay Sabale, naka-alerto, 24. Muli na namang nangpabilib sa pagkanta ang binabansagang World Idol si Jessica Sanchez nang siya'y maging bahagi ng National Memorial Day Concert sa Amerika. Espesyal daw para kay Jessica ang bigyang parangal ng mga veterano dahil kabilang na roon ang kanyang lolo. Mula sa Amerika, nakatutok si Pia Arcangel. Kahit katatapos pa lamang ng American Idol finale, sumabak na agad sa concert ang 16 anyos na dugong Pinay at AI runner-up na si Jessica Sanchez sa concert. Si Jessica ang napiling kumanta ng US National Anthem para sa National Memorial Day Concert kagabi sa Capitol Lawn sa Amerika. Kasama niya nag-perform ang ilang artist tulad ng Daughtry at si Natalie Cole. 3 kanta dapat ang aawitin ni Jessica pero di na niya ito nakumpleto. Bigla kasing pinutol ang concert dahil sa masamang panahon. Pero sa dress rehearsal kagabi, marami na ang napabilib sa pag-awit ni Jessica. I thought she was phenomenal. She's got a beautiful voice and she did a great job. It was really good. Like, I'm speechless. Isang pagbibigay pugay sa mga veterano ang Memorial Day dito sa Amerika at espesyal daw ang partisipasyon ni Jessica Sanchez dito dahil ang kanyang ama isang aktibong miyembro ng US Navy. Bago ang concert, ikwinento ni Jessica na retired serviceman din ang kanyang lolo kaya malaking bagay daw na mapabilang siya sa concert na ito. It means the world. I mean, my dad is part of the military and so is my grandfather. And he's going to be here today. My dad is unfortunately in Singapore right now doing some Navy stuff. But I'm excited and I feel like I'm a real part of this. Habang nagpa-practice sa stage, ilang fans ni Jessica ang napatigil sa gilid ng Capitol Lawn para siya'y panoorin. Pagkatapos ng Memorial Day concert, excited na raw si Jessica para sa mga susunod na hakbang tungo sa paggawa ng sarili niyang album. Pero kahit papano, di naman daw niya nakakalimutan ang kanyang pag-aaral. I'm definitely gonna, work on college stuff as a backup, but music is pretty much my #1 priority next to family, and I'm gonna be working on some songs pretty soon. Aminado si Jessica, malaking naitulong sa kanya ng Filipino-Mexican community habang siya'y nasa American Idol. I think it helped a lot, just because I had a lot of support, and it doesn't necessarily mean voting-wise. I mean, I just had support from my people, and I appreciate it so much. Dito sa Amerika, lumaki si Jessica, pero di raw nawawala ang pagka-Pinoy niya. I grew up with my grandma, and she's from the Philippines, and so is my mom, and she makes Filipino food and dishes for us all the time, so. Dahil di pa nakakapunta ng Pilipinas si Jessica, nais daw niyang bumisita sa bansa minsan. Hopefully, I've never been out of country, but hopefully I can go there on tour or something. Mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika, Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. At dahil nga isang linggo na lang ay pasok na, naghahabol ngayon sa pamimili sa Divisoria ang mga gusto makamenot sa mga gamit pang eskwela, pati na mga uniforme nakatutok si Victoria Tulan. 5,000 piso ang budget ni Aling Remy para sa gamit pang eskwela ng 3 niyang anak. Para mapagkasya ito, kahit siksikan at dagsana ang mamimili, sa Divisoria niya piniling bumili ng gamit ng kanyang mga anak. Mura naman, may sobra para sa pagkain. Yung kalidad po, okay po ba? Okay na rin yun. Maliban sa crayons na nagmahal ng 5 piso at mabibili na mula 18 hanggang 60 pesos, hindi naman gumalaw ang presyo ng ibang school supplies, tulad ng spiral notebook at writing pad na nasa 8 hanggang 9 pesos kada piraso.
5 pesos kada piraso naman ng ballpen at lapis. Para naman sa uniforme, makakabili ng sando mula 35 hanggang 85 pesos. Mula 65 hanggang 150 pesos naman ang puting t-shirt. Ang polo at blouse mabibili ng 75 hanggang 120 pesos. Ang palda nasa 85 hanggang 150 pesos. Mula 100 hanggang 160 pesos naman ang pantalon, samantalang 50 pesos ang shorts. 10 pesos naman ang isang pares na medyas. Ang sapatos nasa 150 hanggang 300 pesos naman ang presyo kada pares, habang 100 pesos naman ang bag. Ayon sa mga tindero, hindi raw nila maitaas ang presyo ng kanilang mga produkto dahil maraming mamimili ang nagrereklamo. Pero maaari pa rin naman daw silang tumawad. Dahil nga may lumabas sa mga mura, yung ibang items na mahal, sinabay na namin. Kahit talo kami ng 25 cents, kaya kahit ang buo ng notebook namin 8.25, binibigyan na namin ng 8. Talagang mahirap po. Wala po namimili. Ang tumal-tumal po ngayon. Sa kabila naman ng pabugso-bugsong ulan, paniguro ng mga tindera, hindi maapektuhan ang presyo ng kanilang paninda. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Karaniwang problema ng maraming estudyante ang kakulangan ng perang pangmatrikula, lalo-lalo na sa kolehiyo. Pero wag po maagad mawala ng pag-asa dahil may mga paraan naman para makakuha ng scholarship ang mga estudyante. Yan ang tinutukan ni Lala Roque. Isa si Jonel Isagire sa halos 3 milyong papasok sa kolehiyo ngayong taon. Nagtapos siyang valedictorian sa Pasig Science National High School. Pumasa siya sa kursong Business Administration sa UP Diliman. 17,000 pesos ang kailangan niyang tuition para sa first sem sa pasukan. Mabigat daw dahil maliit lang ang kita ng kanilang patahian. Kaya ang naisip niyang paraan, maghanap ng scholarship. Nag-apply si Jonel sa Socialized Tuition and Financial Assistance Program o STFAP ng UP. Depende sa kita ng iyong pamilya, ibibigay sa iyong scholarship. Bracket si Jonel na may 40% discount sa tuition. Pero gustong umapila ni Jonel para mapunta siya sa bracket D na may 70% discount. Kailangan mo ngayon mag-file ng letter of appeal para may lagay doon ano yung mga cases at warrant na ikaw dapat ay mapunta sa bracket D. Tatagal ng 2 hanggang 3 buwan ang deliberasyon sa isang letter of appeal. Pag-aaralan pa ng komite at magkakaroon ng house visits. Kaya ang payo kay Jonel, Pansamantala, nasa bracket C ka ngayon. Kung gusto mo ngayon magkaroon ng temporary relief muna dun sa mabigat na bayarin, pwede ka mag-apply ngayon sa tuition loan. sa student loan program sa UP, 70% ng tuition ang pwedeng utangin ng first-year students. 0.5% lang kada buwan ng interes. Nasa isip ko na talaga na maging scholar pag nasa college. Alam ko na makakatulong ako sa pamilya ko dahil hindi lamang nila itutuon yung kanilang gastusin doon lang sa pag-aaral ko. Doon din sa mga pangailangan din sa bahay para din sa pangailangan ng mga kapatid ko. Bukod sa mga scholarship na ibinibigay ng mga universidad, nagbibigay rin ng mga private institutions, maging ang ilang munisipalidad. Pwede ring lapitan ang Commission on Higher Education o CHED. 503 million pesos ang budget nila kada taon para sa Student Financial Assistance Program. Pero dahil 60,000 ang beneficiaries, lalabas na nasa 2.25% lang ng enrollees ang nabibigyan ng assistance. Maganda sana kung matatarget natin yung 10%, pero limited din yung funds ng commission. Pwede rin kumuha ng student loan sa CHED, pero nasa 7,500 pesos lang per sem ang pwede makuha. Meron tayong technical working group na inaaral kung paano tayo magkakaroon ng isang massive student loan program buong Pilipinas para dumating tayo sa puntong pwede mong i-access yung facility na to. Tila isang pangarap pa rin daw ngayon na magkaroon ng malawakang student loan program na tutusto sa pangangailangan ng mga estudyanteng mahirap ngunit gustong makatapos ng kolehiyo. Pero si Jonel gagawin daw ang lahat, makatapos lang ng hindi nagiging pabigat sa magulang. Matagal ko nang pinangako na gagalingan ko yun simula nung gumraduate ako ng high school. Lala Roque, nakatutok, 24 oras.